kababayan, narito ang aking POV sa Day 8, July 21, 2026 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Napakatindi ng legal na argumento at diskusyon na lumabas ngayon sa Senado, mga kababayan. Kung titingnan natin ang direksyon ng prosecution sa pamumuno ni House Prosecutor Jinky Luistro, mga kababayan, at ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag, makikita talaga natin kung paano sila sinalubong ng napakatigas at napakatalas na legal na depensa ng kampo ng ating Vice Presidente gamit ang mga matitining legal principles, mga kababayan. Ang buong Article 4 na tumutok sa grave threats, mga kababayan, at inciting to sedition ay dumaan sa napakahigpit na pagsusuri ng ating mga senator judges at defense counsel. Lahat ng nakikinig ngayon, mga kababayan, na alam kong sumusubaybay sa takbo ng batas, paniguradong napansin ninyo ang mga naging butas at hamon sa ebidensya ng kabilang kampo. So hayaan ninyo akong ikwento ang aking personal na pananaw at obserbasyon sa naging takbo ng trial na ito. Alam niyo, mga kababayan, si Director Matibag ay nagpahayag na may mataas silang kumpiyansa o 100% certainty na may kausap ng hitman si VP Sara based sa naging press conference nito laban sa Pangulo. Subalit, mga kababayan, ang aking obserbasyon, napansin ng marami na sa kasalukuyan ay wala pang iniharap na konkretong hitman o karagdagang testigo ang NBI para patunayan ang teoryang ito. No? So nang tanungin si Matibag ukol sa mga persons of interest, ipinaliwanag niya na nananatiling open and active ang kanilang investigasyon, mga kababayan. Kaya hindi pa pwedeng maglabas ng mga pangalan. So, mga kababayan, dito na pumasok ang mahalagang tanong ni Senator Judge Pia Cayetano kay Prosecutor Luistro tungkol sa manner of authenticating the evidence. No? So, tinanong ni Senator Judge Pia Cayetano kung nakita ba mismo ng kanilang witness na isinulat ang dokumentong isinumite nila para patunayan ang genuineness of the signature or handwriting of the maker. So, ang sagot ni Luistro, no. So, nang hiningan sila kung may original na pirma ba mula sa gumawa ng dokumento upang ma-authenticate ito ng wasto, inamin ng prosecution, mga kababayan, na walang original signature doon. At nang tanungin muli sila, mga kababayan, kung may iba pa ba silang patunay para sa due execution of authenticity nito, diretsahang sinabi muli ni Luistro na, no, Your Honor. Nakakatawa, mga kababayan. Para sa akin, napakalaking punto nitong mga kababayan. Mahirap magpatayo ng isang mabigat na serye ng accusation kung ang mga hawak na dokumento ay questionable pa ang admissibility at authenticity. Kahit ang mga law student o kayong mga kababayan natin na pamilyar na sa procedure ng korte ay alam na kapag hindi dumaan sa tamang authentication ang ebidensya, mga kababayan, mahihirapan itong tanggapin sa trial. Diba? At eto pa, mga kababayan, lalo pang naging technical ang usapan nang harapin si Matibag ng ating defense counsel na si Attorney Mark Binluan. Ipinaalala ni mga kababayan ang panuntunan sa ilalim ng Rule 130, Section 22 ng Rules of Evidence ukol sa pagpapatunay ng sulat kamay. Binigyan diin ng depensa, mga kababayan, na ang isang testigo ay dapat may personal knowledge sa kanyang isinasaad. Kung wala ito, ang kanyang mga pahayag ay isang malinaw na paglabag at hearsay lang, no? At walang bigat sa pagpapasya ng korte dahil hindi ito dumaan sa personal na pagkasaksi, mga kababayan. So, funny sa side ni Matibag, no? Na wala siyang personal knowledge at kailangan pang i-refresh ni Atty. Binluan ito. Abogado pa naman si Matibag. Wala naman sa simula ng araw, mga kababayan. In fairness, kapansin-pansin din ang paggabay ni Presiding Officer Chis Escudero sa dalo ng trial upang mapanatili ang procedural due process, no? So, nang maging mahaba ang introduction ni Luistro para sa kanilang testigo, okay na ba? Agad siyang pinaalalahanan ni Escudero na go straight to the matter. Nakakaya kaya nun. At upang patunayan naman ang kanilang argumento, mga kababayan, nagpalabas ang prosecution ng lumang video noong 2011 kung saan nasangkot si VP Sara sa pananapak sa isang court sheriff, no? Gayon din ang affidavit ng isang self-confessed Davao Death Squad member. So, ipinipilit ng prosecution, mga kababayan, na ito ay patunay ng isang pattern of violence. Ngunit para sa akin, mga kababayan, malayo ang koneksyon ng mga lumang isyong ito sa kasalukuyang serye ng sedition at grave threats na kinakaharap ngayon ng Vice Presidente. At maaari itong ituring na irrelevant character evidence, diba? At sa pagpapatuloy ng cross-examination, mga kababayan, naungkat din ni Atty. Binluan na walang formal na subpoena docesticum o ad testificandum na inisyo ang NBI para kay VP Sara bago ang investigasyong ito. No? So, inamin din ni Matibag na hindi sila nag-issue ng subpoena sa mga mamamahayag o journalist na nakasaksi sa press conference upang kunin ang kanilang opisyal na salaysay para sa tamang foundation of evidence, mga kababayan. At hindi rin naiwasang mabusisi ng depensa ang posibleng conflict of interest na nagpapakita ng impartiality ng testigo, mga kababayan. Naungkat na ang asawa ni Director Matibag na isang sitting representative
ay kabilang sa mga mambabatas na bumoto pabor sa articles of impeachment. Bagamat, iginiit ni Matibag mga kababayan na siya ay nananatiling impartial at walang kinikilingan. Nagdulot pa rin ito ng pagdududa sa atin, no? Sa atin at sa publiko, ukol sa kanyang pagiging objektibo mga kababayan. At bukod dito, ipinakita ng depensa mga kababayan ang mga lumang artikulo kung saan tinawag ni Matibag si VP Sara na Bratinilla. At lang yung mga kababayan, ito ay nagpapakita ng kanyang personal na opinion at posibleng animosity o matining galit kay Vice Presidente. Bilang pangwakas na argumento mga kababayan, binueltahan siya ng depensa gamit ang isang na-leak na video conversation ni Matibag noong mga nakaraang buwan. No? Ayon sa depensa mga kababayan, kung mismong si Matibag ay kumikilala na ang matatalas na salita niya sa isang video ay maaari lamang maging isang emotional outburst o emotional na pagsabog. So bakit ang pahayag naman ng Vice Presidente ang kanyang itinuturing na isang malubhang banta sa national security? Nang sumubok mang magpaliwanag at hubirit ang prosecution ukol sa admissibility of evidence, not notarize ang kanilang ebidensya at nakabase si Luistro sa batas ng ICC na hindi daw okay lang sa ICC na hindi notarize. So ipinalala ni Presiding Officer Chis Escudero kay Luistro ang mahigpit na saklaw ng batas ng Pilipinas sa pagsasabing, "We are not the ICC." Sa pagtatapos ng aking kwento para sa araw na ito, naniniwala kong ang tunay na hustisya ay nagmumula sa Panginoon. At may malinaw na paalala ang Biblia para sa lahat ng mga tao na humaharap sa korte upang magsalita ukol sa kanilang kapwa. Ang paalala ng salita ng Diyos ay matatagpuan sa mga bersikulong ito. I'll give you two. Una, Proverbs chapter 19 verse 9. It states there mga kababayan, "A false witness will not go unpunished, and he who pours out lies will perish." Ano sa Tagalog yan? Ang bulaang saksi ay hindi makatatanan na walang parusa, at ang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay mapapahamak. Pangalawa, Exodus chapter 20 verse 16 also warns us mga kababayan, "You shall not give false testimony against your neighbor." Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Para sa akin, ang mga palalang ito ng Biblia ay dapat maging gabay ng sino mang tumatayo bilang testigo o taga-usig mga kababayan. Ang pagdadala ng dokumentong kulang sa authentication at pag-asa sa mga pahayag na walang direktang personal knowledge ay mga bagay na patuloy nating sinusuri at hihimayin sa mga susunod na araw ng paglilitis. Ang katotohanan ng mga kababayan ang palaging magsisilbing kalasag ng sino mang inosente. Stay updated mga kababayan. Watch Wednesday's Happening kung saan ipagpapatuloy ang napakahigpit na cross-examination sa trial na ito. Maraming salamat mga kababayan at mabuhay ang katotohanan.